May mga tao ba sa buhay mo na dumating nang hindi mo inaasahan pero naisip mo na kung mawawala tong taong to, mukhang hindi ko na rin kakayanin pang lumaban. O, 'di ba? Charot-charot. May mga pagkakataon sa ating buhay na may dumadating na akala natin, passerby lang sa buhay natin, pero mag-iiwan pala ng malaking marka sa ating mga buhay, pati na rin sa ating mga sarili. Eto na, wag na nating patagalin pa. Alam ko, nadidistract kayo sa laki ng earrings ko, no? Ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Hindi ko malilimutan ang araw na dumating siya sa buhay ko. Kasi yun ang araw na nasabi ko sa sarili kong meron at meron palang darating sa atin kahit hindi natin ito hinihingi o inaasahan. Dear Mama Mia, ang opisina ko po noon ay tahimik. Halos walang tao dahil tanghali na. Hawak ko ang tasa ng mainit na kape. Iniikot-ikot ang likidong may amoy na matapang na kape at bahagyang gatas. Habang sinusubukan kong tapusin ang ulat na kailangan ko nang isumite bago pa man mag-alas 5 ng hapon. Nakatingin ako sa screen pero wala akong natatapos. Parang may bumubulong sa isip ko na may kulang sa araw ko. At doon may biglang pumukaw ng atensyon ko. Hi. Simpleng bati lang yon. Pero napatigil ako sa ginagawa ko, Mama Mia. At kahit sa konting sandali nawala ang lahat sa paligid ko. Ang tunog ng printer, ang ingay ng kalye sa labas, ang mga tao sa opisina na unti-unti nang nagbabalik, ay tila ba nawala dahil siya lang ang natatanging nakikita ko noon. Napatingin ako sa kanya. Matangkad, medyo kayumanggi ang balat. At may kakaibang aura ng kumpiyansa. Ang kanyang ngiti, simple lang, pero may kakaibang init. Hindi ko maipaliwanag pero pakiramdam ko parang kilala na niya ako. Parang nagkakilala na kaming dalawa, pero hindi ko mawari kung saan. Sa panaginip ba? O sa isang alaalang hindi ko matandaan. Naglakad siya palapit at habang naglalakad siya naramdaman ko ang kakaibang tibok ng puso ko. Mabilis, malakas, parang isang signal na may nangyayari o mangyayaring hindi maganda. Pwede ba kitang samahan dito? Tanong niya na nakangiti pa rin. Mama Mia, hindi ko mawari kung bakit umoo ako. Halos hindi ko pa naman kilala ang taong to, pero bakit siya nag-o-offer na samahan ako? Siguro may bahagi rin ng puso ko na gustong maranasan ang kakaibang pakiramdam na dala niya. Habang nakaupo siya sa tapat ko ay nagsimula siyang magsalita. Nagkukwento ng tungkol sa trabaho niya, tungkol sa hilig niya sa musika, at kung papaano niya minahal ang mga maliliit na bagay sa buhay. Hindi ko alam kung bakit niya ikinukwento sa akin ang mga bagay na yon. Nawiwirduhan nga ako sa kanya pero hindi ko naman po maitatangging nagugustuhan ko ang pakiramdam habang kasama ko siya. Hindi ko maiwasang makinig ng buo sa kanyang mga sinasabi na para bang bawat salita niya ay may mabigat na kahulugan para sa akin. Sa konting sandali ay naramdaman ko na may nangyayaring pagbabago sa akin. Parang hindi ko alam pero ngayon lang yata ako nakaramdam ng ganito. Hindi kasi ako ang tipo ng babae na basta-basta nagtitiwala o nakikipag-usap
sa mga hindi ko kakilala, lalo na sa mga lalaki. Mama Mia, ewan ko kung bakit nag-iba ako sa kanya. Dati kasi ay natatakot talaga akong makinig sa mga kwento ng mga lalaki. May experience na kasi ako, Mama Mia. Naloko at nasaktan na kasi ako, kaya hindi na talaga ako madaling magtiwala. Pero ewan ko, yung lalaking yun, kahit hindi ko pa siya masyadong kilala o hindi ko nga siya kilala, ay parang may kakayahan siyang haplusin ang mga sugat ko para maglaho ito ng tuluyan. Nakaramdam ako ng halo-halong emosyon noon. Tuwa, kaba, takot, pati na rin pananabik. Tila ba siya ang sagot sa isang pangarap na hindi ko alam na hinihintay ko pala. Ngunit hindi ko alam noon na darating siya sa maling panahon. Sa oras na masyado akong abala sa sarili ko, masyado akong pagod, at masyado rin akong sugatan upang lubos na maibigay ang aking puso. Lumipas ang ilang oras nang hindi na namin namamalayan. Nagtapos ang araw ng trabaho, ngunit kami ay patuloy pa rin sa aming kwentuhan habang gumagawa ako ng report. Pagkatapos noon, Mama Mia, ay inayapan niya akong maglakad-lakad at umuo naman ako. Naglakad kami sa isang parke na malapit lang sa office. Pinagmamasdan ko ang paraan ng paglalakad niya, ang paraan ng pagtawan niya, at hindi ko mapigilan na mag-wonder sa sarili ko. Bakit parang siya yata ang kailangan ng puso ko? At bakit parang eksakto yata ang dating niya? Nang magpaalam na kami sa isa't isa ay may kakaibang lamig sa dibdib ko. Hindi lamig dahil sa takot, kundi lamig ng pangungulila na alam kong mararanasan ko hanggang sa muli naming pagkikita. Hindi ko alam noon na yun palang estranghero na yun, na isang kliyente ng kumpanya, ay isa palang kwento na nagsisimula palang lumalim sa puso ko. Isang kwentong magbibigay ng kasiyahan at magdudulot din pala ng sakit sa hinaharap. Bago pa siya dumating, ang buhay ko ay puno na ng kalungkutan at mga sugat na hindi pa talaga tuluyang gumagaling. Sa bawat umaga, nagigising ako na may pakiramdam ng pangungulila. Parang may bahagi ng puso ko ang nagdilim, Mama Mia. Umpisa nung lokohin po ako ng taong aking minahal at pinagkakatiwalaan. Parang may bahagi sa puso ko na ayaw nang magtiwala. Mama Mia, hindi lang po talaga ako bigo sa pakikipagrelasyon, kundi pati rin sa pakikipagkaibigan. Nabigo rin ako sa pamilya na akala ko dati ay masasandalan ko, ngunit kinulang sa pag-unawa sa aking mga nararanasan sa buhay. Mama Mia, bigo rin ako sa mga katrabaho, pati na rin syempre sa kung anong nangyayari sa mundo. Naaalala ko pa ang huling relasyon ko. Sobrang mahal na mahal ko siya noon. Akala ko, Mama Mia, siya na ang magiging katuwang ko sa lahat ng oras. Ngunit hindi pala. Unti-unti, Mama Mia, lumalabas ang mga lihim. Pati na rin ang panloloko at pananakit niya sa akin na hindi ko inaakalang kanyang gagawin. Ang sugat na iniwan niya ay mas malalim pa kaysa sa simpleng hiwalayan lamang. Ito ay isang sugat na nagturo sa akin na maging maingat, na huwag basta-basta magtitiwala sa sino man. Kahit gaano mo pa siya kamahal, kahit gaano pa kaakit-akit ang kanyang presensya. Minsan kapag nag-iisa ako sa bahay, naiisip ko pa rin siya. Naiisip ko kung ano ang nangyari. Kung bakit hindi na lang siya lumayo. Kung bakit hindi na lang niya ako hiniwalayan.
Bakit kinailangan pa niya akong lokohin? Bakit kinailangan pa niya akong traidorin at ipagpalit sa sarili kong kaibigan? Ngunit sa kabilang banda alam ko na ang mga pangyayaring yun ay nagturo sa akin ng mga leksyon na hindi ko matututunan kung hindi ako nasaktan. Kaya nung dumating ang panibagong taong ito, ang lalaking nagdala ng liwanag sa madilim kong mundo ay may bahagi sa puso ko ang nag-aalinlangan. Natutunan kong magsuot ng maskara ng lakas na hindi ipapakita sa kahit na sino ang aking emosyon para hindi ako masaktan ulit. Ngunit siya ay ibang klase, Mama Mia. Parang alam niya kung paano hawakan ang puso ko nang hindi ako pinipilit. Kung paano magbigay ng kasiyahan sa akin kahit sa mga maliliit na paraan lamang. Sa umpisa, nagtataka ako sa sarili ko. Bakit siya tila napakakomportable sa paligid ko? Bakit kahit alam ko sa sarili ko na dapat akong maging maingat, parang gusto ko na lang sumuko sa damdamin ko para sa kanya. Lumipas ang mga araw at sa bawat maliit na bagay na ginagawa namin, yung mga simpleng tawanan sa opisina kapag pumupunta siya at makikipag-meeting, yung pagkikita at pagtitinginan namin sa coffee shop kapag may meeting outside the office, yung paglalakad namin sa tabing kalsada kapag sinasabayan niya ako. Yun ay unti-unting naglalagay ng puwang sa puso ko na dati naman ay sarado. Ramdam ko na ang bawat sandali ay nagdadala ng kaligayahan. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko rin ang matinding takot. Takot na baka ang tamang tao ay dumating sa maling panahon. At takot din na baka kapag binuksan kong buong muli ang puso ko, ay masasaktan lang din ako. Isa pang bagay na palaging bumabalik sa isip ko ay ang aking pamilya. Hindi naman kami madalas nagkakasundo, lalong-lalo na sa mga bagay tungkol sa pag-ibig at sa mga lalaki na dumarating sa buhay ko. May mga oras na nararamdaman kong parang hindi ko talaga alam kung papaano ba ibabahagi sa pamilya ko itong aking nararamdaman. Mama Mia, naisip ko rin, paano ko rin ba ibabahagi sa kanya ang tungkol sa kakaibang relasyon ko sa aking pamilya? Paano ko sasabihin sa kanya na hindi lang siya kalaban ng nakaraan ko, kundi pati ng aking mga takot at pangarap? Sa kabila ng lahat, natutunan ko ding may bahagi ng sarili ko na handang subukan kung anuman itong aking nararamdaman. Handang maranasan ulit yung pag-ibig. Ngunit alam kong mali ang panahon na ito. At yun ang dahilan kung bakit may kaba. Bakit may aalinlangan. Pero sa kabila ng lahat ng yun, ay pumayag akong mas makilala pa siya ng mas malalim. Mama Mia, hindi po siya nagsekreto sa akin. Agad niyang sinabi sa akin ang tungkol sa pagkakaroon niya ng ibang interes sa akin. Gusto kita, Shara. Gusto kitang mas makilala pa. Alam ko, dapat umiwas na ako. Pero hindi ko magawa eh. Ewan ko, parang mas lalo yata akong nahuhumaling sa kanya. May isang bahagi sa utak ko na nagsasabing, ayos lang Lan. Kikilalanin mo lang naman siya, Shara. Hindi mo naman siya gagawing nobyo agad, 'di ba? Kaya naman, sige. Pero magiging maingat ako. Yun ang sabi ko sa sarili ko. Isang araw nagkita kami sa isang simpleng kainan. Maliit lang ang kainan na yun. Pero amoy na amoy mo ang masarap na tinapay at kape na sumasayaw sa hangin. Ang lugar ay hindi masyadong matao at may kakaibang katahimikan na tila ba para sa amin lang ang lugar na yon. Sa umpisa ay nag-aalinlangan akong pumasok. Natatakot akong baka kapag pumasok ako,
ay tuluyan na rin siyang makapasok sa puso ko. Natatakot ako na baka ang simpleng pag-uusap namin ay magiging komplikado sa huli. Ngunit nang makita ko na siya, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan ko, Mama Mia. Umupo siya sa tapat ko at habang pinagmamasdan ko siya, ramdam ko ang kakaibang tibok ng puso ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ganun na lang ang kanyang epekto sa akin. Alam mo, Shara, natutuwa talaga ako na mas lalo kitang nakikilala. Sabi niya habang nakatitig diretso sa mga mata ko. Napatingin ako at parang gusto kong tumigil ang oras sa mga sandaling yon. Ako rin. Sagot ko. Mahinang sagot lang pero totoo. Sabi ko na sa sarili ko, wala naman sigurong masama kung umamin ako, 'di ba? Nang magsimula na naman siyang magkwento tungkol sa sarili niya, ay napansin ko ang paraan ng pagkukwento niya, Mama Mia. Hindi mabilis, hindi rin mabagal. Yun bang parang gustong-gusto niya talagang ibahagi sa akin ang mga bagay na hindi ko pa alam tungkol sa kanya? Ewan ko. Pero ang pagsasalita niya ay tila musika sa aking tenga. Ramdam ko ang bawat pangungusap na sinasabi niya, Mama Mia. Ramdam ko na hindi lamang iyon nanggagaling sa kanyang bibig, kundi sa kanya ring dibdib. Ibinahagi niya sa akin kung paano siya lumaki, ang mga simpleng pangarap niya, at kung paano niya tinutulungan ang mga tao sa paligid niya kahit sa mga maliliit lang na bagay na kaya niya. Sa bawat tawa niya, ramdam ko ang pag-iinit ng puso ko. Sa bawat titig niya, may kakaibang pangako na nararamdaman ng loob ko. Hindi ko pa naman siya ganap na kilala. Alam ko sa puso ko na may koneksyon na kami. Isang koneksyon na mahirap ipaliwanag, lalo na sa mga taong hindi pa nakakaranas nito. Habang tumatagal na pag-uusapan namin ang mga simpleng bagay, tungkol sa mga paborito naming pagkain, mga hilig sa musika, kahit ang mga nakakatawang alaala ng aming mga kabataan. Natatawa ako sa mga kwento niya at hindi ko maiwasang mapangiti kahit na may konting kaba pa rin sa aking dibdib. Sa isang punto, lumapit siya sa tabi ng mesa at hinawakan ang kamay ko. Hindi naman po magaspang ang kaniyang pagkakahawak. Pero sapat na para makaramdam ako ng init ng kaniyang presensya. Alam mo, Shara, sa totoo lang, kahit nung hindi pa ikaw nag-handle ng account na hinahandle ko sa kumpanya namin, gustong-gusto na kitang makilala, dati pa. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Naisip ko na dapat maging maingat talaga ako. Ganito naman talaga ang mga lalaki, hindi ba? Magaling mambola, magaling magpasunod. Pero sa huli, sasaktan at iiwanan ka. Mama Mia, hindi ko po maiwasan na sa kabila ng mga takot at pag-aalinlangan na aking maramdaman, ay nakakaramdam din ako ng kaligayahan kapag kasama ko siya. Ang simpleng hawak ng kaniyang kamay ay nagbibigay ng kakaibang lakas at saya sa aking puso. Pagkatapos noon ay nagpatuloy kami sa paglalakad nung matapos na kaming kumain. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kalye, ang hangin ay malamig ngunit ang presensya niya ay nagbibigay init sa akin. Hindi namin namamalayan ng oras kapag magkasama kaming dalawa. Para bang bawat sandali sa pagitan namin ay tila lumilipad lamang. Subalit sa kabila ng saya, hindi pa rin mawawala sa isip ko ang mga pag-aalala. Mama Mia, ang mga panahon kasi na yon, hindi pa po talaga ako totally healed mula sa aking past relationship. May angst pa ako at may hang-ups pa ako sa ex ko. In fact, Mama Mia, sinustok ko pa rin ang ex ko.
In fact, may mga times pa rin talaga na nagme-message ako sa ex ko. Kasi galit pa rin ako eh. Kaya alam ko na dumating ang taong to hindi sa tamang panahon. Kasi may mga sugat pa rin akong daladala mula sa nakaraan. May mga takot pa rin akong hindi ko kayang harapin. Dati, nung nasaktan ako ng ex ko, ang pangarap ko lang talaga ay maging okay na ako. Ang pangarap ko lang talaga ay makapag-move on, maging masaya ulit. Pero nakakatakot palang maging masaya, Mama Mia. Lalo na kapag may galit ka pa rin kinikimkim sa puso mo. Hindi ko pa rin maibigay ng buo ang tiwala ko. Ngunit sa gabing yun, para bang ang lahat ng pag-iingat ko ay napawi. Sa kanyang bawat ngiti, bawat tawa, at sa bawat simpleng mga sandali ay naramdaman ko ang simula ng isang kwento. Isang kwento ng damdamin na punong-puno ng pag-asa, kaligayahan. Ngunit may paalalang maaari ka ring masaktan kapag hindi ka nag-iingat. Bago kami magpaalam sa isa't isa ng gabing yun, ay sinabi niya sa akin, "Alam ko, nakita ko sa mga mata mo, Shara, na marami kang pinagdadaanan. Pero sana sa kabila ng mga pinagdadaanan mo, bigyan mo pa rin ako ng pagkakataon." Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, ngunit sa puso ko alam kong gusto ko siyang subukan. Kahit alam ko sa sarili ko na maaaring mali ang timing naming dalawa. Yun ang simula ng lahat, isang simula na puno ng saya, kaba, ngunit may kaakibat din na panibagong pag-asa. Minsan iniisip ko, paano kung dumating siya sa mga taon na hindi ko pa naranasan ang lahat ng sakit? Paano kung una ko siyang nakilala kesa dun sa ex ko? Paano kung dumating siya ng mas maaga? Yung bago pa ako masaktan, bago pa ako maloko, bago pa ako maging mapagduda, bago pa ako matutong magsarado ng puso, at bago pa ako natutong matakot sa pagmamahal. Pero hindi ganun ang buhay at hindi ganun ng panahon. Walang perpekto, lahat nangyayari nang naaayon sa gusto ng tadhana. Pero sa tuwing nagsasama kaming dalawa, nag-uusap, ramdam ko na para bang hinihila kami nang hindi namin nakikitang mga puwersa. Puwersa na tila nagnanais na mas palapitin pa kaming dalawa. Nararamdaman ko naman na sincere siya sa akin. Nararamdaman ko naman na handa talaga siyang mag-antay at totoo ang kanyang pag-ibig. Ngunit hindi ko alam, Mama Mia, kung handa na ba talaga ang puso ko sa pag-ibig na yon. Ang lahat ay nagsimula sa mga simple naming pagkikita kahit outside office works na. Minsan pagkatapos ng trabaho ay nagkakape kami sa mismong kainan kung saan kami unang pumunta. May mga oras na naglalakad lang kami ng walang direksyon, basta lang magkasama kaming dalawa at nag-uusap. May mga pagkakataon din naman na tumatahimik kaming dalawa bigla at nagkakatinginan na para bang may unawaan na hindi na kailangan ng kahit na ano pa mang salita. Pero habang lumalalim ang pagkakakilalan namin ay mas lalong lumalabas ang mga bitak sa loob ko. Isang gabi matapos ang mahabang araw sa trabaho ay nagyaya siya sa akin na maglakad-lakad daw muna kami. Hindi ako sigurado kung bakit sobrang bigat ng pakiramdam ko nung araw na yon. Marahil dahil sobrang pagod nga talaga ako sa trabaho noon. O baka marahil sa hindi pa ako handa. O baka dahil unti-unti ko nang nararamdaman na mahalaga na siya sa akin. Kaya mas lalo akong natatakot. Habang naglalakad kaming dalawa sa gilid ng kalsada ay tahimik lang siya. At ako rin naman,
hindi po ako mahilig mag-open up ng topic, Mama Mia. Mahilig po akong sumagot, mahilig po akong makipagdiskusyon, pero hindi ko gusto na ako ang nag-open up. Hanggang sa bigla na lang siyang nagsalita. Shara, bakit parang tila ang layo mo ngayon? Sabi niya. Nagulat ako sa tanong na yon. Kasi tama naman siya eh. Ayoko sanang aminin yon. Sorry Darius ha. Medyo marami lang talaga akong iniisip. Sagot ko. Hindi ako nagsisinungaling, Mama Mia. Madami naman talaga akong iniisip pero hindi ko sinabi sa kanya na ang lahat ng iniisip ko ay tungkol lang sa takot na nararamdaman ko sa lumalalim naming koneksyon. Ngumiti lang siya. Kung ano man yan, pwede mo namang sabihin sa akin. Hindi ko naman ipipilit pero mas gusto ko sana na maintindihan ka. At dun ako natigilan. Hindi ako sanay na may nakakaintindi sa akin nang hindi ko sinasabi ang lahat. Hindi ako sanay na may tumatanggap ng mga katahimikan ko. Hindi ako sanay, in short, na may nagtsatsaga. Kaya sinabi ko sa kanya ang totoo. Takot ako. Nagulat siya. Tumingin sa akin. Takot saan? Huminga ako ng malalim. Halos isang buong minuto bago ako nakapagsalita. Takot ako, Darius, na baka mali ito. Takot ako na baka mali ang panahon. Takot ako na baka masaktan kita. At mas takot ako na baka masaktan mo ko. Mama Mia, hindi siya umalis. Hindi siya umatras. Hindi rin niya sinabing mali ang mga takot ko. Ang ginawa niya ay hinawakan niya lang ang kamay ko. Marahan. Sinadya pa niyang ipahinga ang hinlalaki niya sa likod ng palad ko. Na para bang sinasabi niyang nandito lang ako. Alam mo, sabi niya, hindi naman nasusukat sa tamang timing ang halaga ng dalawang taong nagkakagustuhan. Napangiti ako, pero hindi yun masayang ngiti. Ngiti iyon na may halong saya at lungkot. May pag-asa pero may takot. Tama ka. Pero hindi naman ibig sabihin nun, kaya ko. At yun ang unang beses na nakita kong nalungkot siya dahil sa sinabi ko. Hindi naman niya ako sinisi. Hindi nga siya nagde-demand eh. Pero nakita ko ang bigat sa kanyang mga mata. At sa isang iglap, tila bumigat ang hangin sa pagitan naming dalawa. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay nag-aya na akong umuwi na kami dahil pagod na ako. Lumipas ang mga linggo. Nagkikita pa rin kami sa araw-araw dahil syempre, pareho naman ang project na tinatrabaho namin kahit magkaiba kami ng kumpanya. At unti-unti ramdam namin pareho ang pag-angat at pagbagsak ng aming mga emosyon. May mga araw na masaya lang kami, yung tipong tawa lang kami ng tawa hanggang sumakit ang aming mga panga at tiyan. Yung tipong nagkukwentuhan lang ng walang tigil. Pero may mga araw ding napakatahimik. May mga araw na nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin na para bang may mga tanong siya na hindi niya masabi. At may mga araw na nahuhuli niya akong naglalakad palayo kahit hindi naman niya ako hinahabol. Pakiramdam ko ay nasa silent war kaming dalawa. Hindi laban sa isa't isa, kundi laban sa panahon. Isang gabi nagyaya siya sa isang tagong lugar sa tuktok ng isang gutsali na malapit lang din sa opisina. Hindi ko alam kung paano niya nahanap ang spot na yon. Coffee shop yon, Mama Mia, na nasa pinakatuktok ng isang napakahabang gusali.
Maganda ang tanawin mula doon. Kitang-kita namin ang lahat ng ilaw ng syudad at ramdam ko ang malamig na hangin na pumapasok sa aking dibdib sa bawat paghinga ko. Dito ako pumupunta kapag kailangan kong mag-isip, sabi niya. Umupo kami sa pinakagilid na pwesto. Tahimik kaming dalawa. Hindi awkward pero ramdam kong may bigat. Alam mo, hindi ako sanay na may nakakatanggap ng mga takot ko. Hindi ako sanay na nag-open up sa mga tao tungkol sa nararamdaman ko. Sabi ko. Tumingin siya sa akin. Seryoso ang kanyang mukha, Mama Mia. Hindi ko kailangang maintindihan lahat ng sakit mo, Shara. Pero gusto kong maging kasama mo habang pinapagaling mo ang sarili mo. Habang kinikilala mo ulit ang bagong ikaw. Hindi ko alam kung dahil ba sa ilaw ng syudad o dahil sa mga salitang sinabi niya, pero nararamdaman ko ang bigat ng lahat ng kinikimkim kong emosyon. Ang sakit ng aking nakaraan, ang takot ko sa kasalukuyan, at ang pag-asa, Mama Mia, na unti-unting namumutawi sa aking dibdib pero hindi ko naman pwedeng sabihin at aminin sa kanya. Mama Mia, gusto kong aminin sa kanya ang lahat. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat ng nararamdaman ko. Pero paano? Paano kapag saktan niya ako? Hindi ko alam kung naiintindihan niyo ba ang mga sinasabi ko. Hindi ko alam kung kayo ba ay nasaktan na ng sobra, na may bahagi na sa inyo, na wini-wish na sana hindi na lang kayo nasaktan. O sana, hindi na lang kayo nagkitang dalawa kung hindi naman handa ang puso mo. Mama Mia, napaiyak ako noon. Napaiyak ako. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa bigat ng nararamdaman ko. Hindi naman yung iyak na nagngangawa, hindi yung malakas na iyak. Yung tahimik lang. Yung tumutulo lang ang luha para kumuwala ang mga gustong kumuwala sa iyong damdamin. At alam mo ba kung anong ginawa niya, Mama Mia? Hindi niya ako tinanong. Hindi niya ako hinawakan ng biglaan. Dahan-dahan siyang lumapit at nilagay ang kamay niya sa likod ko. Sige lang, iiyak mo lang yan. Nandito lang ako. Mama Mia, may bumubulong sa puso ko. Siya na siguro ang tamang tao. Siya na siguro ang tamang tao para sa'yo. Pero hindi ko alam kung tama ba talaga ang pagkakataon na nagtagpo kaming dalawa. Habang lumalalim ang relasyon namin ay lumalalim din ang komplikasyon. Minsan hindi ako agad nagre-reply kasi natatakot ako na baka ma-attach ako ng sobra sa kanya o siya sa akin. Minsan naman siya ang hindi makasagot agad at dun ko nararamdaman ang pangungulila kahit ayaw ko. May mga araw na gusto ko siyang kasama buong gabi, pero may mga araw na pinipili kong umiwas dahil hindi pa ako sigurado sa sarili ko. May mga oras na napapaisip ako kung dapat ko ba siyang hayaang lumapit ng tuluyan at makapasok sa puso ko. Kung dapat ko ba siyang pasayahin sa paraan na binibigay ng isang babae sa isang lalaki. O kung dapat ko nga ba siyang palayain bago pa kaming dalawa magkasakitan. Isang araw, tinanong niya ako kung bakit minsan ay parang lumalayo ako sa kanya. May problema ba? Tanong niya. At ang sagot ko, bumabalik lang ang mga tanong sa isip ko. Ako ba talaga ang problema? O ang panahon? O ang lahat ng takot na nararamdaman ko? Hindi ko siya sinagot ng diretsyo. Hindi dahil wala akong sagot, kundi dahil mas masakit
ang katotohanan, Mama Mia. Oo, sa simpleng pagsama-sama ko sa kanya, sa simpleng pag-uusap naming dalawa, ay nahulog na ako. Mahal ko na siya. Isang pagmamahal na hindi ko kayang ibigay ng buo. At isang pagmamahal na alam kong hindi rin niya kayang ibigay sa akin ng buo. Pareho yata kaming hindi pa handa. At yun ang pinakamalaking problema at suliranin naming dalawa. Hindi ko alam kung darating ba ang panahon na pareho na kaming magiging handa sa aming mga nararamdaman para sa isa't isa. Mama Mia, sa totoo lang, hindi ko alam kung kailan nagsimula ang lahat, kung kailan nagbago ang simpleng pagkakaibigan namin at nagiging mas malalim yon, mas personal at mas komplikado. Nung una naman akala ko yung pag-uusap namin ay para lang sa trabaho o para lang maging komportable kami sa isa't isa. At kapag komportable kami, mas magiging magaan ang working relationship namin, 'di ba? Yun ang mga unang dahilan kung bakit kami nagkikita. Yun ang mga unang dahilan kung bakit namin kinakausap ang isa't isa. Pero ngayon, iba na eh. May mga pasimpleng pagsasabi siya sa akin ng kanyang nararamdaman. Meron din naman ako sa kanya pero parang walang gustong sumugal sa aming dalawa. May mga araw na parang sapat na ang pagsasama namin. Sapat na ang pag-uusap namin. Katulad nung mga hapon na nagyayaya siyang sumama ako sa kanya sa parke. Hindi ito yung sikat na parke na puno ng tao, hindi ganun to. Ito yung maliit na parke lang na halos walang nakakaalam o wala nang pumupunta dahil wala namang maganda doon. Nasa likod lang ito ng city library namin. Tahimik, may amoy ng mga lumang puno at mga tuyong damo. Nakaupo kaming dalawa sa damuhan. May hawak siyang bote ng tubig at ako naman ay isang maliit na pinamilian niyang ice cream sandwich. Natatawa siya dahil natutunaw na raw ito ng mabilis. Ang bilis sabi ko. Hawak-hawak ang natutunaw na ice cream habang tumutulo na nga ito sa daliri ko. Ayaw mo pa kasing kainin kaagad. Gusto mo pa siyang pagmasdan bago kainin? Sabi niya. Natigilan ako, Mama Mia. Hindi ko alam kung bakit pero parang may double meaning siya sa sinasabi niyang yun. At sa ngiti niya, alam kong may alam siya. Talaga ba? Tinitignan ko bago ko kainin? Tanong ko. Napilit nakangiti. Tumingin siya sa akin. Yung tingin, Mama Mia, na para bang naghahamon. Isang klase ng tingin na hindi ko alam kung dapat ba naming pinagsaluhan. Siguro dahil ilang buwan na rin akong walang karelasyon. Ilang buwan na rin walang naglalambing sa akin. Ilang buwan na rin walang nagsasabing mahal ako. Ilang buwan na rin wala akong kayakap. Kaya naman, nakipagtitigan ako sa kanya sa mga panahon na yon, Mama Mia. Isang uri ng titig na hindi dapat pinagsasaluhan ng dalawang magkaibigan lamang. Pagkatapos noon ay tila na awkward kaming dalawa. Ako ang unang bumawi. Tapos, pinilit ko ng kainin yung ice cream na natutunaw. Mama Mia, nagulat ako sa ginawa niya habang pinipilit kong saluhin yung tumutulong ice cream sa daliri ko. Bigla niyang kinuha ang kamay ko. Tapos dinilaan niya ang ice cream na tumutulo doon. Gulat na gulat ako. Napatitig ako sa kanya. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nagtitigan dalawa. Sa huli ay bigla siyang lumapit sa akin. Hinalikan niya ako sa aking mga labi.
Ako rin naman, Mama Mia, ay hindi na tumanggi. Hindi ko may pagkakailang nagustuhan ko ang ginawa niya. Nagustuhan ko ang halik na pinagsaluhan naming dalawa. Pakiramdam ko habang nakalapat ang mga labi niya sa akin ay may sumasayaw sa hangin. May kumakanta. Parang may nagbukas ng pinto tapos may mga anghel sa loob na masayang-masayang nagkakantahan. Ganon ang pakiramdam ko, Mama Mia. Hindi naman po yun first kiss ko pero parang ganon na nga po ang naramdaman ko. Hindi ko alam kung gaano katagal naming pinagsaluhan ang halik na yon. Pero ako ang unang bumitaw. Tapos bigla akong napatayo. Gabi na, tapos mukhang uulan yata. Kailangan ko nang umuwi, sabi ko. Hatid na kita sa sakayan. Wag na, Darius. Kaya ko na. Hindi ko na inantay na magsalita pa siya. Sobrang awkward talaga ako sa naganap sa pagitan naming dalawa. Hindi ko nga alam kung paano kong nagawang lumayo sa parking iyon ng ganun kabilis. O baka hindi lang din siya sumunod sa akin dahil baka na-awkward din naman siya sa pinagsaluhan naming halik na yon. Mama Mia, habang nasa biyahe ako, habang nasa jeep ako, kahit nagsisiksikan, kahit na halos kabilang pisngi lang ng puwet ko ang nakaupo, ay pakiramdam ko noon wala akong ibang kasamang tao. Pakiramdam ko ako lang mag-isa. Habang yung isang kamay ko ay nakahawak sa handlebar ng jeep, yung isang kamay ko naman ay hindi maiwasang salatin ang mga labi ko na kanina lang ay kahinang ng mga labi niya. Hindi ko napigilang mapangiti, pero sinaway ko rin agad ang sarili ko. Hindi mo dapat maramdaman yan. Hindi ka pa okay, di ba? At lalong hindi dapat sa kanya. Pagdating ko ng bahay ay agad akong pumasok sa kwarto ko. Inaya ako ng mama ko na kumain na raw kami ng hapunan. Nagsinungaling ako. Sabi ko tapos na akong kumain kahit na ang totoo ay hindi pa naman. Wala akong naramdamang gutom noon, Mama Mia. Ang naramdaman ko lamang ay ang kakaibang kombinasyon ng kaba, saya, kilig, takot at pagkapahiya. Kayo na po ang mag-imagine kung ano ba ang pakiramdam na yon. Basta ganun lang yon. Hindi ako makatulog sa gabing yon. Paulit-ulit na nagre-replay sa utak ko ang halik na pinagsaluhan namin doon sa parke. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin kinabukasan. Kaya naman, Mama Mia, sa gabing yun ay nag-chat ako sa boss ko. Sabi ko, hindi ako makakapasok bukas dahil may kailangan akong gawin na importante at masama rin ang pakiramdam ko. Buti na lang at pumayag ang boss ko, Mama Mia. Kaya kinabukasan, buong araw akong nagdi-daydream. Nagulat nga ang mga magulang ko nung hindi pa ako bumangon ng 6:00 ng umaga. Sanay kasi sila na 6:00 pa lang ay nakahanda na ako dahil makikipagbakbakan ako sa traffic sa Maynila. Pero yun, hindi ako tumayo ng maaga. Hindi rin kasi ako nakatulog ng maayos. Paulit-ulit siyang bumabalik sa isipan ko. Mag-aalas 10 na ng umaga nung nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Hindi naman mensahe ng kung ano-ano ha, kundi mensahe na nagsasabi na nasan na raw ako. May kailangan daw kaming baguhin dun sa project ng kanilang kumpanya na siya ang kumahawak. Nag-chat ako sa kanya, sabi ko na lang medyo busy ako ngayon. May inaasikaso akong importante
at sa Lunes na lang kami magkitang dalawa. Friday kasi yon, Mama Mia. Kaya naman, sabi ko may 3 araw ako para paghandaan at pag-isipan ang muli naming paghaharap. Dahil kahit ayaw ko man, kahit di ko man gustuhin, wala akong choice. Magkikita at magkikita kami dahil nga sa trabaho. Lumipas ang Sabado at Linggo. Wala kaming communication noon, Mama Mia. Ang inisip ko na lamang, siguro pati siya, iniisip din kung paano ako harapin. Yung hindi kami na-awkward sa isa't isa. Hanggang sa mabilis na dumating ang Lunes. Ewan ba? Ako lang ba? O kapag may isang araw kang ayaw dumating, ay mas lalo yatang bumibilis ang pagdating ng araw na yon. Ganun ang pakiramdam ko nun, Mama Mia eh. Yun ang naramdaman ko noon. Pagdating ko sa opisina, ay pinipigilan ko talagang mahalata ng kahit na sino man ng kaba at hiya sa aking muka. 1:00 ng hapon nung dumating siya. Kasama niya ang ibang mga kasamahan niya dun sa project. Buti na lang at may kasama siya. Hindi ako masyadong na-awkward sa pagkakataon na yon. This is Shara. She's the one handling our project. Pakilala niya sa akin dun sa mga kasamahan niyang hindi ko pa kilala. Nag-meeting kami. Everything went softly and smoothly. Hindi ko na naisip ang nangyari sa amin sa parke. Dahil mas inuna ko ang trabaho, syempre, Mama Mia. Ngunit pagkatapos ng trabaho, akala ko wala siya. Akala ko umuwi na siya. Sinamahan niya yung mga kasamahan niya pero hindi pala. Nandun pala siya sa labas ng lobby, nag-aantay. Paglabas ko, saktong dumaan si Manong guard. Siguro medyo na-awkward siya dahil may guard kaya bigla niyang sinabi sa akin, kailangan nating mag-meeting kasi may pinapabago sila dun sa project. Ako naman ay sumakay agad kahit alam ko na wala naman talagang pinabago dahil kaka-meeting pa lang namin. Pero syempre ayaw naming machismis ni Manong guard. Hindi ko alam kung ganun din ba sa inyo, Mama Mia, pero sa amin kasi, mabilis magchismis ang mga gwardya. Pagkatapos nun ay sumama ako sa kanya. Tahimik pa rin kami habang nakasakay sa taxi. Hanggang sa dumating kami sa isang restaurant na overlooking sa city pero walang masyadong tao doon. Umorder siya ng para sa amin. Hindi na niya ako tinanong kung anong order ko dahil alam na niya na siya din naman ang papipiliin ko. Tahimik kaming dalawa. Walang gustong magsalita. Ako ay scroll sa cellphone ko kahit wala naman akong data nung mga panahon na yon. Nagkukunwari akong may tinitignan. Binubuksan ang email kahit hindi naman naglo-load ng mga bagong emails. Nung dumating na ang mga orders namin, ay tsaka siya nagsalita. Siguro sinigurado niya na wala nang lalapit na waiter sa amin. Wala nang mang-e-estorbo. Shara, gusto ko sanang humingi ng paumanhin. Simula niya. Naku, wala ka namang dapat ihingi ng paumanhin sa akin. Sabi ko naman. Meron yata Kasi napansin ko, mula nung mangyari yun, nung Thursday, parang nagbago ka na. Parang awkward ka na masyado sa akin. Hindi naman. Guni-guni mo lang yun. Meron lang talaga akong inasikaso nung Friday. At saka kanina busy lang talaga tayo sa trabaho, 'di ba? Shara, alam ko naman Alam ko naman kung may nagbago o wala. At sa pakikitungo mo sa akin.
Ramdam ko na meron talagang nag-iba. Darius, alam ko naman na hindi mo sinasadya yung nangyari eh. Alam ko naman na kung may choice ka, hindi mo yun gagawin. Mali ka. Humingi ako ng dispensa at pasensya dahil alam kong na-awkward ka. Pero hindi ko pinagsisisihan ang pinagsaluhan nating halik. Yun ang isa sa pinakamatamis na halik na naranasan ko sa tanang buhay ko, Shara. Darius, alam mong walang patutunguhan to. Bakit? Bakit wala? Pwede naman na. Darius, kung gusto mong maging magkaibigan tayo, kung gusto mong maging maayos ang working relationship natin, huwag mo na akong tanungin tungkol sa mga bagay na yon. Huwag na nating pag-usapan yon. Nangyari na ang nangyari, wala na tayong magagawa doon. Moving forward, we have to be professional para matapos ang project na to. Pero hindi lang naman project ang dahilan kung bakit tayo nagkakasama, 'di ba? Naging magkaibigan naman tayong dalawa. Tama ka, magkaibigan. So, dapat hindi natin ginagawa ang mga bagay na yon kasi magkaibigan tayo. Huwag nating sirain kung anong meron tayo, Darius. Because we know for a fact na hindi pwedeng mas lumalim pa sa pagkakaibigan ang samahan nating dalawa. Mama Mia, sasagot pa sana siya. Pero winarningan ko siya na kung magiging mapilit siya ay iiwasan ko na talaga siya ng totoo. Kaya naman dun ay umiwas na siya. Kumain na lang kami. Pagkatapos naming kumain ay inihatid na niya ako sa sakayan ng jeep. Pagdating ko sa bahay ay nakatanggap ako ng text message sa kanya. Sabi niya, handa raw siyang kalimutan yung nangyari sa amin basta wag lang akong lalayo sa kanya. Ganun daw ako kaimportante. Ako naman hindi ko mapigilang kiligin. Pero sinaway ko rin ang sarili ko kalaunan. Mama Mia, ang totoo kasi, hindi talaga kami pwede ni Darius. Hindi lang dahil sa nakaraan ko, hindi lang dahil sa sakit na nararanasan ko. Kung tunay man ang pag-ibig ni Darius sa akin, tapos takot ko lang ang problema, pwede namang gawan yun ng paraan, 'di ba? Pero hindi lang yun. Hindi po malaya si Darius, Mama Mia. Oo, hindi siya malayang magmahal. Dahil pagmamay-ari na siya ng iba. Ang isa po sa may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuan ni Darius ay kanya pong benefactor. Oo, Mama Mia, tama ka ng dinig. Benefactor. Isa po kasing member ng LGBT community ang isa sa may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuan ni Darius. Ito ay mula sa isang kilalang pamilya sa aming lugar. Kilalang pamilya sa aming industriya. Pero Mama Mia, may asawa at anak po ang taong ito. In short, discreet ang pagiging bading niya. Hindi alam ng kanyang pamilya ang tungkol kay Darius. Si Darius naman, mula kolehiyo ay pinag-aral na siya nung lalaking ito. Pero may kapalit. At alam nyo na kung anong kapalit yun, Mama Mia. Matagal na silang dalawa ni Darius. Magpipitong taon na sila. Opo, ganun katagal. Kaya alam kong mahirap pumasok sa relasyon kasama si Darius. Kaya pinigipigilan ko ang aking sarili. Pero Mama Mia, madali pa palang pigilan ang baha at bagyo kaysa sa nararamdaman mo. Dahil nga meron kaming project ni Darius together, ay hindi kami pwedeng di mag-usap.
At napagkasunduan nga namin na kalimutan na lang ang nangyari sa parke. Patuloy ang buhay. Patuloy sa paggawa ng project na iniatas sa amin. Patuloy sa pagpapanggap na magkatrabaho at magkaibigan lang kami. Patuloy sa pag-iwas ng tsismis. Pero isang gabi, hindi ko aakalain na magbabago pala ang lahat sa buhay ko. Gabing-gabi na yon, 10:30 na at naghahanda na ako para matulog. Pero biglang nag-ring ang phone ko. Nung nakita ko ang numerong nakarehistro, ay hindi ko sana ito sasagutin. Yes po, tama po ang hula ninyo. Si Darius po ang tumatawag. Gabing-gabi na. For sure, hindi ito tungkol sa trabaho. Unang tawag niya ay hindi ko sinagot. Sabi ko kung importante, magte-text naman siya. Pero hindi po siya tumigil sa pagtawag. Naka-4 na tawag siya bago ko sagutin. Kala ko, hindi mo na talaga ako sasagutin. Kala ko hindi na talaga ako mahalaga sa'yo, Shara. Darius, ano bang kailangan mo? Gabing-gabi na. Shara, pwede ba tayong magkita? Pwede mo ba akong puntahan? Darius, magkita na lang tayo bukas sa opisina. Hindi ko alam kung makakapasok ako bukas. Hindi ko alam kung matutuloy ang meeting natin bukas. Kasi bugbog sarado ako ngayon eh. Napahawak ako sa bibig ko, Mama Mia, nung marinig ko ang kanyang sinabi. Ano? Anong bugbog sarado ka? Nasaan ka ba? Hindi ko mapigilan ang mag-alala. Kaya pinuntahan ko siya. Isang mumurahing motel ang kanyang pinuntahan at dun muna siya nagpalipas ng gabi. Pagdating ko doon ay nakita ko nga na sugatan siya. May sugat sa kanyang kaliwang kilay, may sugat din sa kanyang bibig, may kalmot sa kanyang mga braso, may mga pasa siya sa kanyang katawan. Anong nangyari sa'yo? Sinong may gawa sa'yo nito? Sino pa ba? Bakit niya ginawa to? Ano bang kasalanan mo? Sabi kasi, may nakapagsabi daw sa kanya na may iba akong babae. Darius naman, tapos pinapunta mo ako dito. Baka mahuli niya tayo. Wala naman akong kasalanan, 'di ba? Aalis na sana ako. Tatayo na ako noon para umalis pero bigla niya akong hinawakan. Pagkatapos ay kinabig niya ako palapit sa kanya, Mama Mia. Hindi na niya pinigilan ng kanyang sarili. Hinalikan niya ako sa aking mga labi. Ako din naman ay hindi na nakapagpigil. Sobra-sobra ang emosyon na nararamdaman ko sa mga panahon na yon. Halo-halo ang lahat. Kaya hindi na ako nakapagpigil at sinuklian ko na rin ang halik na binibigay niya sa akin. Hanggang sa ang halik na yon ay lumalim ng lumalim, Mama Mia. At bago pa namin namalayan ng lahat, pareho na kaming hubot-hubad at nasa ibabaw na ng kama sa mumurahing motel na yon. Oo, may nangyari sa aming dalawa ni Darius sa gabing yon, Mama Mia. Hindi lang isang beses, kundi 3 beses. Kaya hindi mo masasabi talagang aksidente yon. Pagkatapos ng may nangyari sa amin ay nagkaroon na kami ng lihim na ugnayan, lihim na relasyon. Kami lang ang nakakaalam. Sa opisina ay iwas na iwas kami sa isa't isa. Natatakot kami na baka may magsumbong na naman dun sa benefactor niya. Baka may makaalam. Kaya naman, Mama Mia, ginawa namin ang lahat para iwasan ang isa't isa sa loob ng opisina. Pero tuwing weekend, palihim kaming nagkikita sa mga motel na medyo malayo sa aming lugar.
Kasi Mama Mia, tuwing weekend, yung kanyang benefactor lalo na kapag linggo ay nasa pamilya kasi nga family day. Kaya may pagkakataon kaming dalawa ni Darius. Hindi ko na alam kung paano ako nabaliw sa pag-ibig ko sa kanya. Yung dating takot ko, yung dating hiling ko na sana hindi ako magkaroon ng malalim na koneksyon sa kanya. Ngayon ay binabaliwala ko na lang ang lahat ng yon. Kasi masaya akong kasama siya. Kasi nagmamahal ako. Hanggang sa lumipas ang ilang mga linggo. Mama Mia, nalaman namin ni Darius na nagdadalang tao ako. Paninindigan kita. Paano mo ako paninindigan, Darius? Paano natin to gagawin? Alam nating makapangyarihan siya. Alam nating kaya kanyang baliktarin. Basta, gagawa ako ng paraan, sabi niya. Nagtiwala ako kay Darius. Nagtiwala ako na gagawa siya ng paraan. Nagtiwala ako na magiging maayos ang lahat. Pero 2 linggo lang. 2 linggo matapos naming malaman ang tungkol sa pagdadalang tao ko, ay bigla na lang hindi nagpakita si Darius sa akin. Bigla na lang may pinadalang iba ang kumpanya nila para umasikaso dun sa proyekto. Hindi ko magawang tanungin yung iba dahil baka isipin nilang nakikichismis ako. Tinext ko si Darius. Tawag ako ng tawag. Chat ako ng chat pero wala akong natanggap kahit na anumang reply mula sa kanya. Hanggang sa pagkalipas ng ilang araw ay out of coverage area na ang cellphone niya. Alala ako sa kanya, Mama Mia. Pero at the same time, naiisip ko rin na baka nilalayuan na niya ako. Baka mas pinili na niya yung kanyang benefactor. Baka nahuli na kaming dalawa. Pero wala namang nagbago sa joint project na pinagsamahan ng mga kumpanya na pinagtatrabahuan namin. Hanggang sa isang araw, paagnas na nalabi ng isang lalaki ang nakita raw sa apartment na kanyang inuupahan. At ang masakit, Mama Mia, alam niyo ba? Si Darius po ang lalaking iyon. Na-identify siya ng kanyang mga magulang. Iyak ako ng iyak. Nag-leave ako sa trabaho noon, Mama Mia, dahil hindi ko maitago ang kalungkutan ko. Alam ko kung sinong may gawa noon. Gusto kong sabihin sa kanyang mga magulang. Pero hindi ko magawa. Dahil una, ayoko pong sugatan ang tingin nila kay Darius. Ayoko pong malaman nila na may gay benefactor si Darius. At pangalawa, wala naman akong ebidensya. Pangatlo, hindi naman ako ginugulo ng benefactor niya. Ngayon, Mama Mia, magda2 taon na po mula nung natagpo ang patay si Darius. At ngayon, meron na po kaming napaka-cute na baby girl. Umuwi muna ako dito sa Visayas, sa probinsya ng papa ko sa Cebu. Dito ako nanganak at dito na rin ako naghanap ng panibagong trabaho. Galit na galit sa akin ang mga magulang ko. Ang sabi pa, kailangan daw ba na magpabuntis ako sa kahit na sino dahil nasaktan ako ng ex ko. Hindi ko kasi sinabi sa kanila ang tunay na dahilan at ang tunay na ama ng dinadala ko. Ang alam nila, Mama Mia, ay bunga ito ng isang one-night stand na sobrang ikinahiya talaga nila, kaya naman pumayag sila nung sinabi kong pupunta ako ng Cebu. Sa ngayon po ay nasa Cebu ako. Malungkot, pero hindi na nag-iisa dahil may baby na kaming 2 ni Darius. Kamukhang kamukha niyang anak namin. Mama Mia, hindi ko alam kung kaduwagan ba ang pag-iwas ko doon sa gay benefactor niya. May mga pagkakataon na nakukonsensya ako
Sinasabi ko sa sarili ko na sana may lakas ng loob lang ako para ipaglaban siya, para humingi ng katarungan para sa kanya, pero wala naman po akong ebidensya. Maraming salamat po, Mama Mia. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Shara. Grabe yung story mo, Shara. Naging morbid sa huli. Akala ko pa naman, ano lang to, simpleng ayaw mo lang, simpleng hindi ka lang agad nagtiwala, pero may malalim palang dahilan ang lahat. May pa-plot twist ka pala sa huli. Anyways, kung anong desisyon mo tungkol sa pag-iwas mo dun sa gay benefactor ni Darius, sa'yo na yan, diba? At syempre tama ka naman wala ka namang ebidensya. Di ko alam kung anong dapat mong gawin. Di ka naman humihingi ng opinion. So, di na lang ako magbibigay ng opinion. Ang akin na lang magpapasalamat ako dahil ginawa mo ang isang napakagandang bagay, yung i-share mo dito sa ating programa ang iyong storya. Maraming salamat po. Charot. Ay nako, and sa mga nanonood at nakikinig ngayon, please do subscribe to this channel at paki-like and follow na rin. Tapos paki-share na rin itong ating video, ang video ni Shara na grabe naman talagang pinagdaanan niya. Share nyo na yan please, at syempre huwag kalimutan na mag-subscribe ha kung hindi pa kayo subscriber. At sa ating mga subscriber na members din, grabe ito sila talaga. Mahal na mahal tayo, kaya naman mahal na mahal ko rin po kayo. Ayun. Hello sa inyong lahat. Hi kay Skybench, kay K2G Minisound, Colleen Bueno, Diane Martinez, Evelyn Kawit, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban at Freaky. Thank you very much sa inyong laging pakikinig at syempre sa pagpapamember na rin dito sa ating channel. Pero kung hindi ka nagpa-member, pero araw-araw ka namang nakikinig, hindi nagsiskip ng ads, naku, malaki pa rin ang pasasalamat ko. Love you, ganun. Hi ako kay Ruby Ramos, kay Blenda Cruz, ayun, from Montalban, Rizal. Maraming salamat. Ramona Gonzalez, Elizabeth Lagunday, Walk by Faith, thank you very much. Hi din kay Charlene Baclohan, kay Clarinel Miguel, kay Ano Bono, ayun, maraming salamat. Kay Christina Sison, Marvy Montesilio, Jenny C, Joanne Samaniego, maraming salamat. From Bicol, Albay. May kilala akong Samaniego dati. Crush ko yun. Charot. Hi rin kay Ashley1212. Maraming salamat Sally Buma at Mr. Maharlika. Sa mga hindi pa po nabate at hindi pa nabanggit ang mga pangalan dito, naku, baka sa susunod nating upload, kayo na po ang babatiin natin. Magbababay na po ako dahil baka nasira na tong battery na to, tapos baka wala na kayong nakitang video ngayon. Kung wala kayong nakitang video, ayun. Yun ang dahilan. Pero kung meron, ay nako, salamat naman sa Diyos. Ako po si Mama Mia, nagsasabing mag-ingat kayo palagi because I love you so much. Bye!